Hello mga palangga. Good morning, good afternoon, good day sa lahat-lahat po ngayon na nanonood ng video. So, kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po ako ngayon kumuha ng sarili po mismo na nagbi-video nito, ayaw ko rin po sayangin yung oras niyo sa kakapanood ng mukha ko para malaman ko ano ba ang specs ng phone natin na i-review ngayon, which is the Redmi 10. So, umpisa na po natin ang pag-unboxing and enjoy the video mga palangga until the end. Sana po matapos po ninyo ang video natin ngayon. So, today, ang review natin as sinasabi ko po kanina is Redmi 10. Yung nakuha po namin na specs is 4 gigabytes na RAM with 128 GB na memory. At yung kulay po ng phone natin is sea blue. So, originally po, sana po yung aking kukunin is pebble white. Kaso nga lang nag-chat po yung store na wala na po silang available color na ganun. If possible po sana is i-change nila sa sea blue, which is okay na talaga sa akin kasi isa yun sa mga favorite color ko. But well then, without further ado, let's discuss about the specs of the phone. Stay and watch up until the end mga palangga. Enjoy our video for today. So upon opening our box mga palangga, you can see there the first box that you can see is usually yung pinaglalagay niya na SIM card ejector. Kasama din po dyan sa box na yan yung warranty card, yung quick start guide at yung kanyang safety informations. And what's good about this mga palangga is kasama na rin po sa ating phone ang kanyang free jelly. And now is explain na po natin yung kanyang specs. So yung ating Redmi 10 po comes within 3 colors po yan, which is available sa sea blue na yun po yung kinuha natin, carbon gray, and the pebble white. Tapos yung kanyang dimension naman po is, sa height niya is nagre-range po siya ng 161.95mm, width po niya is 75.53mm, and yung thickness po niya is 8.92mm, at sobrang gaan lang po niya, nasa 181 grams. So, in short po, napaka-sleek at napakaganda tingnan po ng ating phone, which is Redmi 10. Napakanipis din po siya once na makita nyo po siya sa side view. And when in regards naman po sa kanyang charging is meron po siyang 18 watts fast charge. So na-try ko na po siyang i-charge. Nag-take lamang po siya ng 1 to 1.5 hour bago po siya ma-full charge. And when you see naman po in regards to its display, no po, meron po siyang 6.5 FHD plus dot display. So usually po yung nakikita po ninyo sa ibang phone is pag tinignan nyo po yung kanyang front cam is may nakakasama po siyang kaunting space sa taas. Pero ito po, since dot display lang po siya, so ang camera po niya is parang gapindot lang po siya sa kanyang screen. So, hindi po talaga siya nag-accumulate that much space sa inyong screen. But wait mga palangga, there's more. Marami pa pong very good specs po yung ating phone. So, sa kanyang display din po, kasama din po doon is meron po siyang refresh rate ng 90Hz or HZ, adaptive sync of 45 or 60 or 90Hz. Then, mayroon po siyang 2400 x 1080 ppi. May sunlight display din po siya. And may reading mode na 3.0. And then, maganda rin po nito is kanyang screen po is made of Gorilla Glass. Kaya matibay po talaga. As you can see here po sa ating video, you can see na super legit po siya na 128 GB yung kaniyang memory and may 4 GB naman yung kaniyang RAM. Napaka-smooth po niya gamitin, as in wala pong delayed once na ginamit mo na siya. So, check out po dun sa may further last end po ng ating video is magta-try po tayo gumamit or gamitin ito sa may games. Tingnan natin kung meron ba siyang pixelization na nangyayari or glitching. But then, antayin nyo na lang po siya. Ang kinagandahan din po dito ay octa-core na rin po yung kanyang processor. So, in regards with its
UI and system naman po, as sinabi ko po kanina, is MIUI na po to siya, or spelled as MIUI, MIUI 12.5, based on Android 11 na siya. So, sobrang latest na po talaga yung technology na ginamit dito sa phone na to. Kung titingnan ko nga po siya, parang, ano po siya, Apple-inspired phone, pero in a friendly way, and budget-friendly phone. It has also a dual speaker na may 3.5mm headphone jack. So, maraming specs po to yung phone na to, but I'll try to discuss it to you or to show it to you para makita po ninyo kung gaano kaganda tong phone na to. Nagpa-plan din po ako na bumili ng another unit, which is na mayroon pang mas mataas na memory, or maybe another phone coming from Xiaomi na may 256 memory kasi kailangan talaga sa pagbabloggy. So, I'll try to play a Forza, or nanood tayo ng Forza. Try natin siyang play. Tingnan natin kung maganda o hindi. So, yung ginamit kong account dito is yung ayong sa aking my love. Sana all merong love life. Ano? Okay, so let's go. Let's check pa natin kung maganda laruin yung Forza dito. Actually, gusto ko sanang laruin yung ML dito, pero hindi po ako marunong. So, yung alam ko lang po talagang games, ayun, a Forza, yung Need for Speed, basta iba't ibang laro na regarding sa car racing. Okay. So, let's check po, malapit na po siyang ma-download. Insert ko lang rin po pala sa ating package, ano. So, kasama po doon sa ating phone yung kanyang adapter, USB Type-C cable niya. Yung USB Type-C cable po pala niya, may hawig po talaga siya sa Apple. Pero hindi lang po magkapareho yung kanyang, yung cable mismo na naka-attach sa phone, yung ginagamit pang charge, yun lang po yung medyo may pagkakaiba. Pero almost po talaga 90% magkahawig po yung kanilang charger, yung kanyang USB type cable po. So, kasama din po doon yung kanyang SIM eject tool. May kasama din po siyang isang jelly case or protective case. Then, kasama din po yung quick guide at yung kanyang warranty card. So, maglalagay na lang muna tayo dito ng ating name. Then, let's proceed and check our games. So, while waiting for this to download, ano po, when it regards naman po sa kanyang wireless connections or wireless networks, mayroon na po to siyang updated na Bluetooth 5.1 connection. At yung supports na po niya is 2 GHz po, GHz, Wi-Fi, or 5 GHz na Wi-Fi. And support na rin po niya yung FM radio kung gusto niyo makinig ng radios o mahilig kayo makinig ng radio. So, pwede po siya. And what's good about this phone po kasi, mayroon po dun siya sa may kanyang option. Once na i-click nyo po yung file manager, there's an option there to guide you how to navigate through the phone. So all you have to do is to go into the file manager and then press the options for your phone tutorial navigation. Yun lang po. So let's start the game. So, yung ginawa ko lang po dito is isinum in ko lang po sa may aking monitor yung game na to. So, hindi ko alam kung maganda yung kanyang quality sa pictures, but tignan nyo na lang po. So, as you can see, tuloy-tuloy pa naman yung ating laro. No glitches. At saka nasa high resolution na po to siya. Once na makita nyo po talaga siya sa phone, napakaganda at napaka-clear po ng kanyang picture. Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung anong effect nito kung i-zoom in kasi kinat ko lang siya para mag-fit sa ating screen. So, okay, feeling racer po ako. Actually, hindi naman po talaga ako marunong mag-drive in reality. Kahit bike po, hindi ako marunong mag-drive. Hanggang laro na lang po to. Okay, enjoy lang po kayo ha.
As you can see, mga palangga, walang glitching, walang pixelization na nangyayari sa ating laro. It's very smooth as long as maganda po yung connection nyo sa internet, o di kaya po maganda po yung connection nyo sa data po ninyo. Very smooth and napakaganda po maglaro sa phone na to. So yung next step po natin is i-check po natin yung ating camera kung maganda o hindi. So what I did here is I compared two of my videos that I got from the front camera of the Redmi and the back cam of the Vivo. So here, as you can see, so yung ating Redmi front cam po is may 8 megapixel po, and then yung sa ating Vivo back cam is 16 MP po yan. So as you can see, parang wala pong difference yan, napakaganda, diba? So in regards naman po sa back cam po ng ating Redmi 10, we have a 50 MP 8 MP ultra wide camera with 120 degrees POV or wideness po. So malawak po yung sakop nun. 2 MP macro camera for small things for you to capture, napakaganda gamitin. And 2 MP depth camera para po yun sa mga kung gusto nyo pang i-enhance yung inyong picture quality, pwede po to gamitin din mga pro cameras po, no? So as you can see here po sa ating video, yung layo ko po niyan sa back case na yan is 3 meters. But when you do a zoom in po, kahit for 10 times, kitang-kita nyo pa rin po yung ganda or kitang-kita po yung details nung ating casing. And what's good about here is pwede ka po pumili kung anong resolution ang gusto mong gamitin sa inyong video. We have an available of 1080p with 1920 x 1080 at 30 pfs and 720 pixels po with 1280 x 720 at 30 fps. So kung ako tatanungin mga palangga, I would give it 10 out of 5 kung meron man. Okay, I really enjoyed unboxing and vlogging this video. So that's it for today mga palangga. You enjoy your day. So just in case that you haven't subscribed yet into our channel and this is your first time that you're watching our channel, don't forget to share, subscribe, like, and hit the bell notification icon as well para updated kayo parati sa ating uploaded videos. Thank you for watching mga palangga. Have a good day and keep safe. Bye!